Mga kababayan, usap-usapan na naman ngayon ang bagong tarif sa mga produktong Pilipino na papasok doon sa Estados Unidos. Ay, Diyos ko. At yung napansin ko, ang bilis magdiwang ng mga bangag. May nagsasabi pa, panalo ang Pilipinas! Kung ano-ano pang komento yung mga sinasabi nila. Panalo nga ba talaga? Bago tayo magpapalakpakan, unawain muna natin kung ano ang tarif, mga tanga. Huwag kayong tanga. Ang tarif ay buwis na ipinapataw sa produktong pumapasok sa isang bansa. Pag may tarif, mas nagiging mahal ang produkto para sa importer o buyer. Depende sa sitwasyon yon. Pwede nitong may apektuhan ng bintahan at yung mga negosyo, trabaho. At sa huli, tayo ba yung mga ordinaryong Pilipino yung maapektuhan? Ordinaryong mamamayan? Kaya hindi sapat na makita lang ng headline ng balita na ano ang magiging epekto nito. Di ba? Ang tanong kasi, ano ang magiging epekto nito? 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap. Ay, nako. Dito, medyo natatawa talaga ako dito sa mga kung ano-ano mga komentong mga pinagsasabi ng mga makabangag. At yung malapit nang maging mahirap. May mga tao na parang akala mo champion na eh. Isang post lang nakita o mga post na about doon sa tarif, ang daming nagko-congrats. Magaling. May magsasabi pa, historic. Ay, sus. Pero kapag tinanong mo, ano ba ang tarif? Hindi nila alam. Kapag tinanong mo, walang may sasagot. Di ba? Parang importante lang, may maipost at may papuri doon sa... Diyos ko. Di ba pwedeng mag-isip mo na bago mag-celebrate kayo dyan? Isip-isip din. Diyos ko, te. Ito ang problema sa politika ngayon. Kapag pabor sa gusto nilang politiko, automatic, win agad. Kapag hindi pabor, mali. Ano kaya yung ginagawa nilang, yung mga pagsusuri ng, ano kayong klaseng utak meron kayo dyan? Kasi hindi naman ito, hindi ito laban ng fan club. Ekonomiya ang pinag-uusapan. Di ba? Kabuhayan ng mga Pilipino nakataya dito. Kung talagang magandang kasunduan ito, ipaliwanag ninyo kung bakit ano ang benepisyo ng Pilipino. Anong sektor ang makikinabang? Anong produkto ang maapektuhan? May kapalit ba? May panganib ba? Hindi yung nagbe-base lang kayo dyan sa balita. Di ba? Wala ba kayong pag-alala kung ano yung nangyayari ngayon? Di ba? Parang ganito lang yan eh. Ito, may kaibigan kang nagsabi, pre, nakabili ako ng bagong cellphone. Parang ganun lang yun eh. Sabi mo, wow, ang galing. Pagkatapos nalaman mo, 5 taon pa palang hulugan. May mataas na interest. Di ba? At halos doble pa ang babayaran. Ngayon, panalo pa rin ba? Hindi, di ba? Ganito rin ang usapang tarif. Hindi porke may magandang pakinggan na balita, ibig sabihin maganda na agad ang magiging resulta. Ang tatangan nyo. Hindi ko sinabing masama agad ang... hindi ko sinasabihan na masama ang kasunduang ito. At hindi ko rin sinasabing maganda agad. Ang sinasabi ko, suriin muna natin. Hintayin natin ang epekto nito. Makabangag kasi kayo eh. Hindi nyo... may mga tornilyo kayo sa utak. At yung malapit nang maging mahirap. Tignan natin kung tataas ba ang mga exports or kung dadami ba ang trabaho, kung makikinabang ba ang mga negosyanteng Pilipino. Diba? Doon natin masasabi kung naging matagumpay nga ba ito. Hindi sa dahil madaming pumapalakpak dyan sa social media, maraming nagko-comment ng congratulations. Hanip na yan.
Ay, nako, hindi masamang suportahan ang bangag. at yung malapit ng maging mahirap. Oh, hindi masamang suportahan yung bangag kapag tama ang ginagawa. Pero hindi rin masamang magtanong, hindi rin masamang magsuri. Dahil ang tunay na pagmamahal sa bansa ay hindi bulag na palakpak tanga. Ang tunay na pagmamahal sa bansa ay yung mga nagnanais na malaman kung ang bawat desisyon dito sa ating bansa ay makakabuti ba talaga sa mamamayang Pilipino. Kaya sa yung mga nagse-celebrate agad dyan, may isang tanong ako sa inyo, may isang tanong ako. Nagdiwang ba kayo dahil naintindihan ninyo yung kasunduan? O dahil natutuwa lang kayo kasi, achievement na naman ni Bangag yan. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Bangag. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit ng maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang 1.5 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakampirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Congratulations doon sa nag-ano ha. Sa maghihirap pa lang. Comment down below guys kung gusto nyo ba yung opinion ko or may opinion ba kayo dyan na mas ano pa. Pero sana yung opinion nyo sana naka-base doon sa topic natin. Ayan, sa mga gustong ganitong mga video, please don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!